Bago naman tayo magtungo sa ating talakayan, himo na tayo ng update sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center mula kay Acting Executive Director Aboy Paraiso. Ipinag-utos, magandang tanghali. Magandang tanghali din. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtitiyak na walang online scams ngayong holiday season. Tama. Ano ba yung hakbang ng CICC tungkol dito? No, marami tayong hakbangin tungkol dyan. Unang-una, tuloy-tuloy yung threat monitoring center natin with regards to pagmo-monitor at actively pursuing itong mga iba't ibang uri ng scam. Alam mo no, ngayong Pasko, ang binabantayan nating scam, dalawa yung commercial scams, kung saan nag-a-advertise itong mga scammers na to doon sa mga murang bilihin. Kasi alam mo tayong mga Pilipino, pag Pasko, gusto natin marami tayong pinagre-regaluhan no? Yun, yung mga sobrang murang bilihin, murang mga bagay na panre-regalo natin. At saka pangalawa, para naman doon sa mga marurupok, yung mga love scam, babantayan din natin yan doon sa Threat Monitoring Center natin. Apart from that, marami tayong mga memorandums of agreement na nilagdaan these past few weeks. Kasama na ho dyan ng GCash para naman mapigilan yung paglaganap ng mga scams na to at naman hindi mapirwisyo yung mga kababayan natin. Ang gusto nga ni SecA, sa Pasko, zero dapat ang scams. So, try nating abutin yan sa abot ng makakaya natin. Sinabi niya kahapon yan yung zero scams pagdating ng Pasko. Pero ano ba yung mga usual na scams na nangyayari, Yusek Aboy? Ano yung paalala natin sa publiko? Well, again, yung binanggit natin, mga commercial scams, pagdating doon sa mga bilihin natin sa mga marketplaces, at lalong-lalo na rin yung mga love scams na tinatarget. Ito yung mga, syempre, pag Pasko, malamig, gusto natin, may kasama. So, tinatarget din yung mga kababayan natin. Paalala lang ho natin, if it's too good to be true, umiiwas na ho kayo dyan, lalong-lalo na yung mga lumalabas. Kinakausap din natin itong mga social media platforms na ito Kasi kadalasan na nakita natin mga scams, are in the forms of advertising doon sa mga sponsored sites nila. So, kinakausap natin sila, baka ma-monitor nila at sila na mismo i-take down na nila on their own. At yun, hopefully, maabot natin yung inaasam-asam, hindi lang naman ni SecA yan, ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ngayong Pasko, maprotektahan natin yung mga kababayan natin laban dito sa mga scams na to. At saka paalala na rin siguro dun sa mga paulit-ulit pa rin na nag-click ng link kapag ka nagte-text. Oo nga. Una, in behalf of yung mga kaibigan natin sa NTC, parang DICT Day nga ngayon no? DICT, CICC, yan si Jose sa NTC. Para naman kay COMELA, pinapaalala ho ng NTC na yung mga text messages natin ngayon, bawal na mag-contain ng any form of hyperlink. Ibig sabihin, pag yung mga text messages yung may nakita doon na clickable, malamang nanggaling yan sa mga IMSI catchers kasi pinagbawal na ho ng NTC yan. At itong fight na to is hindi lang sa DICT as agency, as and attached agencies, but full of nation approach dapat ang ating effort. Actually nga, ang term natin dyan, hindi na lang basta whole of nation kasi may mga partners tayo, like the social media platforms that are not located here. It's a whole of society approach talaga dapat Kasi even yung mga counterparts natin sa ibang bansa, kailangan nating makausap at kasama sa laban na to. Yusek, sa ibang usapin, lumagda sa isang kasunduan ng CICC at Games and Amusement Board. Ano ba ang layunin at detalye nito? Kahapon lang nilagda tayo ng Memorandum of Agreement, dire-diretso na kaagad sa isang commitment with the Games and Amusement Boards. Ang layunin talaga nito, mapigilan, masugpo at masawata itong mga online betting platforms na illegal na nag-broadcast, illegal na nagpapataya doon sa mga sporting events natin. So, ang commitment ng CICC sa GAB, kasama sila doon sa Threat Monitoring Center natin. Kasama sila sa magmo-monitor kung sino man ang magkakaroon ng mga online illegal platforms na yan, online betting platforms doon sa mga gaming events natin. At kasama ang CICC sa pagbablock niyan at hindi lang pagbablock. Kasama dyan yung attribution, prosecution, conviction ng mga lalagbag sa mga panuntunin ng GAB. Okay, maraming salamat sa mga updates sa CICC na ibinahagi mo sa amin, Acting Executive Director Aboy Paraiso.